5 bagay na dapat tandaan kapag nag-aaral ka palang magmaneho. Bagong driver ka ba? O kasalukuyan ka pa lamang nag-aaral magmaneho? Normal lang na kabahan, malito, at minsan ay matakot kapag unang beses mong hahawak ng manibela. Marami kang kailangang sabay-sabay na isipin. Preno, silinyador, manibela, side mirror, signal light, at mga sasakyang nasa paligid mo. Pero tandaan, walang driver na naging magaling agad sa unang araw. Lahat ng mahusay na driver na nakikita mo ngayon ay nagsimula rin sa mabagal na pag-andar, maling tansya sa parking at ilang beses na namatayan ng makina. Kaya narito ang 5 bagay na dapat mong tandaan habang nag-aaral ka pa lamang magmaneho. Disclaimer lamang, hindi po ako taga-LTO at hindi rin ako professional driving instructor. Ang mga ibabahagi ko ay mula sa personal kong karanasan bilang driver. Mas mainam pa ring matuto sa isang lisensyado at autorisadong driving instructor. Una, kilalanin muna ang sasakyan bago mo ito paandarin. Bago ka pumunta sa kalsada, alamin mo muna kung nasaan at paano ginagamit ang mga pangunahing kontrol ng sasakyan. Dapat alam mo kung alin ang preno at alin ang silinyador. Alamin mo rin kung paano gamitin ang signal light, headlights, hazard lights, wiper, handbrake, busina at gear selector. Kung automatic ang sasakyan, dapat malinaw sa iyo ang park, reverse, neutral, at drive. Kung manual naman, kailangan mong masanay sa clutch, cambio, at tamang timpla ng clutch at silinyador. Huwag kang magmadaling umalis kung hindi mo pa alam kung paano bubuksan ang wiper o headlights. Baka biglang umulan o dumilim at doon ka pa mataranta. Subukan mo rin muna ang preno habang nasa ligtas at maluwag na lugar. Alamin kung gaano kalalim ang apak bago ito kumagat. Iba-iba ang response ng bawat sasakyan. Kaya kahit marunong ka ng magmaneho, kailangan mo pa rin kilalanin ang sasakyang gagamitin mo. Ikalawa, sanayin ang mata bago bilisan ang sasakyan. Ang pagmamaneho ay hindi lang tungkol sa paggamit ng kamay at paa. Malaking bahagi nito ay tamang pagmamasid. Huwag lang nakatingin sa mismong harapan ng hood. Tumingin ka ng mas malayo para makita mo agad kung may traffic, pedestrian, humihintong sasakyan, lubak, o intersection. Sanayin ding tumingin sa rearview mirror at side mirrors. Pero huwag masyadong matagal ang tingin sa salamin. Isang mabilis na tingin lang pagkatapos ay ibalik agad ang mata sa kalsada. Bago lumiko o lumipat ng lane, tandaan ang simpleng proseso. Signal light, tingin sa salamin, shoulder check, at saka ka lamang gumalaw kapag ligtas. Bakit kailangan pang lumingon kahit may side mirror? Dahil mayroon tayong tinatawag na blind spot. May mga motorsiklo, bisikleta, o maliit na sasakyan na maaaring hindi makita sa salamin. Ang bagong driver na marunong tumingin sa paligid ay mas ligtas kaysa sa driver na mabilis nga pero kulang naman sa obserbasyon. Ikatlo, matutong maging banayad sa bawat galaw. Kapag nag-aaral ka pa lamang, iwasang biglain ang silinyador, preno at manibela. Dahan-dahan ang apak sa silinyador. Unti-unti rin ang pagpreno. Kapag liliko, huwag biglang kabigin ang manibela. Ang magandang pagmamaneho ay makinis at kontrolado. Kung napapaatras o napapaharurot ang sasakyan, maaring masyadong madiin ang iyong paa, kaya sanayin ang sarili sa magagaan na galaw. Sa automatic na sasakyan, kanang paa lamang ang gamitin para sa preno at silinyador. Huwag isang paa sa preno at isang paa sa silinyador. Dahil maaari kang malito kapag nagkaroon ng emergency. Kapag umaatras o nagpa-parking, napakabagal lang dapat. Huwag mong isipin na kailangan mong matapos agad dahil may naghihintay sa likod. Mas mabuting mabagal pero kontrolado kaysa mabilis pero may mababangga. Ika-4, huwag magpadala sa busina at pressure ng ibang driver. Isa ito sa pinakamahirap para sa mga baguhan. Kapag may bumusina sa likod, minsan ay nagugulat tayo at napapamadali. Dahil dito, nakakalimutan nating tumingin sa salamin o nakakagawa tayo ng biglaang desisyon. Tandaan, hindi dahil may bumusina ay kailangan mong gumalaw agad. Baka hindi pa ligtas tumawid. Baka may paparating na sasakyan. Baka may pedestrian na hindi nakikita ng driver sa likod mo. Manatiling kalmado at gumawa lamang ng desisyon kapag sigurado kang ligtas. Pero wag din naman tayong humarang ng walang dahilan. Kapag ligtas ng gumalaw, kumilos din ng maayos at huwag maging sobrang alanganin. Ang mahalaga ay huwag hayaang ibang tao ang magdikta ng desisyon mo sa kalsada. Ikaw ang may hawak ng manibela. Ikaw rin ang mananagot sa magiging resulta ng iyong galaw. Ika-5,
Huwag mag-practice ng walang tamang kasama at ligtas na lugar. Kung nagsisimula ka pa lamang, huwag agad mag-practice sa mataong highway, matarik na lugar o masikip na kalsada. Magsimula sa maluwag at tahimik na lugar. Sanayin muna ang pag-andar, paghinto, pagliko, pag-atras at pagparada. Kapag komportable ka na, saka unti-unting lumipat sa kalsadang may kaunting traffic. Huwag biglain ang sarili. Siguraduhing may kasama kang marunong, kalmado, at kayang magbigay ng malinaw na instruction. Mahirap matuto kapag ang kasama mo ay puro sigaw at pananakot. Kapag tense ang nagtuturo at kinakabahan ang nag-aaral, mas tumataas ang posibilidad ng pagkakamali. Huwag ding mag-practice kapag puyat, galit o hindi maganda ang pakiramdam. Kailangan malinaw ang isip dahil bawat segundo sa pagmamaneho ay may desisyong ginagawa. Mga bagong driver, tandaan ninyo ito. Hindi sukatan ng galing ang bilis ng pagpapatakbo. Ang tunay na progreso ay kapag mas maayos ka nang tumingin sa salamin, mas kontrolado ka nang magpreno, mas marunong ka nang tumantiya, at mas kalmado ka nang gumawa ng desisyon. Huwag mahiya kung mabagal ka pa. Huwag matakot magtanong. At huwag isipin na kailangan mong maging magaling agad. Ang mahalaga ay matuto ka ng tama, ligtas, at may respeto sa ibang gumagamit ng kalsada. Dahil ang pag-aaral magmaneho ay hindi lamang tungkol sa pagpapatakbo ng sasakyan. Ito ay pag-aaral kung paano protektahan ang iyong sarili, ang iyong pasahero, at ang buhay ng lahat ng makakasabay mo sa daan. Kaya dahan-dahan lang, maging alerto, at palaging unahin ang kaligtasan.